Binulag ng Ukraine ang Russia. Radar na halagang $50 million, wasak. Sa isang hindi inaasahang galaw ay ginamit ng Russia ang isang high-tech radar system na para sana sa barko, pero isinabak sa labanan sa lupa gamit lang ang isang truck, at hindi nagtagal ito ay tinarget at pinasabog ng drone ng Ukraine. Ano kaya ang nagtulak sa kanila na gamitin ang kagamitan sa paraang hindi ito idinisenyo? At ano ang ibig sabihin nito sa lumalalang sitwasyon ng kanilang depensa? Tara't tuklasin natin ang buong istorya sa likod ng ataking ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa isang napakabilis at napakatinding pag-atake ay tinamaan ng Ukraine ang isa sa pinakaimportanteng gamit ng Russia sa gitna ng digmaan. Ang target ay isang radar system na kilala sa pangalang Zaslon, na isang makabagong technology na original na ginawa para sa mga barko ng digmaan. Ayon sa mga ulat, ang halaga nito ay umaabot sa mahigit $46 million. Pero sa halip na nasa karagatan kung saan ito talaga dapat ginagamit ay makikita ito sa ibabaw ng isang truck nasa gitna ng lupa at ginamit sa labanang hindi nito kinagisnan. Parang isang eksperimento na ginawa dahil sa matinding kakulangan ng kagamitan. Samantala kung iisipin ng mabuti ay napakakaiba ng sitwasyong ito. Ang Zaslon radar ay para sa mga barko. Design ito na dapat nakakabit sa isang warship. May buong defense system, nakatutok sa mga banta mula sa himpapawid at karagatan. Pero sa pagkakataong ito ay tila kinailangan ng Russia na gamitin ito sa lupa. Ginawa nila ito dahil nauubusan na sila ng tamang gamit para sa kanilang operasyon. Kaya kahit ang mga radar na hindi para sa ganitong klaseng laban ay ginagamit na rin nila sa kagipitan. Gayon din naman makikita sa isang video kung paanong unti-unting lumapit ang drone ng Ukraine sa target. Ang mismong pagsabog ay hindi ipinakita. Pero base sa footage ay makikitang tinamaan ng tama ang radar na nakasakay sa truck. Malaki ang posibilidad na tuluyan itong nasira, kasama na rin ang mismong sasakyang nagdadala nito. Hindi man tiyak ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang pag-atake ay may ilang mga source mula sa Russia na nagkumpirmang ang Zaslon radar nga ang tinamaan at pabor sa panig ng Ukraine ang naging resulta ng operasyon. Batay sa mga inilabas na impormasyon ng militar ng Ukraine, nangyari raw ang pag-atake sa Kursk region, na isang lugar sa Russia na ilang beses nang binisita ng Ukrainian forces nitong mga nakaraang buwan. Bukod pa riyan, sinabi rin nilang ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong klaseng radar system sa mismong labanan. Kaya hindi maikakaila na isa itong panibagong yugto sa kasaysayan ng digmaang ito, isang pagbabagong nagpapakita kung paano nagkakandahirap na ang Russia sa paghahanap ng paraan para makalaban pa. Sa katunayan, ang version ng Zaslon na nakita sa lupa ay hindi talaga pang lupa. Ginawa ito para sa dagat, para sa mga barkong may mga espesyal na radar mount at sapat na power supply. Pero sa halip na naroon ito sa lugar kung saan ito dapat gamitin, ay inilagay ito sa isang truck. Ginawang parang mobile radar station at isinabak sa isang labanan sa lupa. Kung kaya't malinaw na ang paggamit nito ay bunga ng matinding kakulangan sa resources at desperasyon ng panig ng Russia. Dagdag pa rito, ang Zaslon radar ay matagal nang ginagamit ng Russia sa kanilang mga barko. Isa itong uri ng technology na kayang magbantay ng mga sasakyang pandagat, mababang lipad ng mga eroplano at maging mga periscope ng submarine sa ilalim ng tubig. At kung iisipin ay ito ang nagsisilbing mata ng barko, ang tagasuri ng kapaligiran para makita ang lahat ng maaaring panganib na papalapit. Ang mas kilalang version nito, ang Zaslon N007, ay orihinal na ginamit pa noong panahon ng Soviet Union sa mga eroplano. Kaya kahit may ilang dekada na ang lumipas, ay may kapangyarihan pa rin itong makakita ng target na kasing laki ng isang fighter jet mula sa layo na higit sa 125 miles. Pero ang radar na napunta sa balita ngayon ay isang mas makabago at mas malakas na bersyon, ang Zaslon MF. Ang bersyong ito ay ginawa hindi lang para mag-monitor, kundi para rin magbigay ng control sa air defense systems ng mga maliliit na barko gaya ng corvette. Gumagamit ito ng S-band frequency na isang saklaw ng signal na kilala sa kakayahang gumana ng maayos kahit may ulan, fog o masamang panahon. Sa madaling salita, kahit anong kondisyon ng panahon ay malinaw pa rin nitong natutukoy ang mga target. Sa mga pagsubok ay nakita na kayang madetect ng Zaslon MF ang mga eroplano sa layong umaabot sa 185 miles. Ganyan kalawak ang nasasakop nito mula Sebastopol hanggang Odessa kung titingnan sa mapa. Ibig sabihin, kung may paparating na banta ay may sapat na 15 minutes warning ang mga tauhan para makapaghanda.
Sa tubig naman ay kaya rin nitong makita ang mga sasakyang pandagat mula sa layong 30 miles at sapat para matukoy ang mga papalapit na bangkang may dalang drone o missiles. Pero ang pinakapinagmamalaking ability ng system na ito ay hindi lang ang layo ng paningin nito. Ang tunay nitong lakas ay nasa kakayahan nitong mag-monitor ng sabay-sabay sa 100 na target. Sa panahon ngayon kung saan sabay-sabay ang atake ng drones, missiles at mga panlinlang ay napakahalaga ng kakayahan na ito. Ngunit sa mga pinakabagong ulat ng ilang eksperto sa militar ay sinasabi na may mga na-upgrade na version ng radar na ito na kaya nang mag-track ng hanggang 200 target ng sabay-sabay. 4 na beses na mas marami kumpara sa unang disenyo. Malamang ay dahil ito sa mas makabagong software at computing systems na ikinabit sa dati ng system hardware. Bukod sa kakayahan nitong makakita ng mga target sa malalayong distansya, ay may isa pang natatanging kakayahan ng Zaslon MF radar na hindi dapat balewalain, lalo na sa panahon ngayon na mabilis ang galawan sa himpapawid. Ang tinutukoy dito ay ang kakayahang makita sa 3-dimensional. Ibig sabihin hindi lang nito nasusukat kung gaano kalayo o saang direksyon ng isang target, kundi pati na rin kung gaano ito kataas mula sa lupa o tubig. Sa mga luma kasing klase ng radar ay 2 lang ang nasusukat ng direksyon at layo. Pero ang Zaslon MF ay kaya nitong matukoy agad kung ang papalapit ba ay isang eroplanong lumilipad sa mataas na bahagi ng himpapawid o isang missile na halos sumasayad na sa ibabaw ng dagat. Samantala, mahalaga ang ganitong klase ng technology lalo na kung nakakabit ito sa isang barko. Kapag may paparating na panganib, ang impormasyon mula sa radar ay agad na ipinapadala sa mga kasamang kagamitan sa barko gaya ng mga automatic weapons, mga computer na nagsasagawa ng calculation sa pag-target at mga command center na siyang nagdedesisyon kung kailan aatake. Kaya naman kadalasan, ang mga ganitong radar ay inilalagay sa pinakataas na bahagi ng barko sa mismong tore para mas malawak ang sakop ng signal. At dahil malalaki at malalakas ang mga generator ng barko, ay hindi problema ang pagbibigay ng sapat na kuryente para mapatakbo ito ng tuloy-tuloy kahit pa buong araw at gabi. Idinisenyo talaga ang buong Zaslon system para gumana sa gitna ng dagat. Ang pagkakamount nito ay may mga bahagi na pwedeng sumalo sa pag-uga ng alon at may mga cooling system na umaasa sa malamig at umaagos na tubig dagat para hindi uminit ang makina. Dahil dito ay marami ang napaisip, bakit nga ba ginawa ito ng Russia? Ano ang dahilan kung bakit isang radar na para dapat sa barko ay makikitang nakamount sa isang truck na nasa kalupaan? Ang isa sa mga unang naiisip ng marami ay baka ito ay bahagi lang ng normal na paglipat ng gamit. Baka inilipat lang ito papunta sa isang barko na nasa daungan at balak ikabit. Una, ang Russia ay may maayos na sistem ng pagpapadala ng mga gamit patungong Crimea na hindi naman sakop ng malalapit na labanan. Pangalawa, kung simpleng transportasyon lang ang dahilan ay hindi sana ito napinsala ng mga FPV drones na ginagamit ng Ukraine. Dahil kung nasa ligtas na lugar lang ito ay hindi sana ito aabutin ng mga drone na may limitadong saklaw. Dagdag pa rito, ang mga lugar na malapit sa linya ng sagupaan ay kadalasang binabantayan ng mga sundalo at may mga anti-drone systems na nakaantabay. Kaya mas makatuwiran ang ideya na baka may mas seryosong layunin kung bakit ginamit ang Zaslon MF sa ganitong paraan. Isang posibleng paliwanag ay ang pagkukulang sa radar coverage malapit sa Black Sea Coast. Matapos mawalan ng maraming barko dahil sa mga pag-atake ng Ukraine ay hindi lang barko ang nawala dahil kasama rin ang mga radar systems na nakasakay sa mga iyon. Sa tuwing lumulubog ang isang barko ay dala rin nito pababa ang mga kagamitan sa loob. Kaya unti-unting nabawasan ang kakayahan ng Russia sa surveillance sa dagat. Gayun din ay marami na ring barko ng Russia ang napinsala ng mga Neptune missiles at mga remote-controlled naval drones ng Ukraine. At dahil dito nawalan ng sapat na sensors ang Russia para bantayan ang paligid ng kanilang mga pantalan at coastal areas. Kahit pa napilitang umatras ang karamihan sa mga barko nila mula sa mga baybayin ng Ukraine, ay nananatili pa rin ang pangangailangan para sa mga radar na kayang magbigay ng maagang babala kapag may papalapit na banta. Kaya posibleng ginamit ng Russia ang Zaslon MF bilang pansamantalang mobile radar post. Ibig sabihin, isang sistema na maaaring dalhin sa iba't ibang lugar sa tabi ng dagat para patuloy na makapagbigay ng alerto. Bagamat wala itong sariling armas, kapag konektado ito sa iba pang kagamitan, ay maaari pa rin itong makapaghatid ng mahalagang impormasyon. At kung bahagi nga ito ng isang mas malawak na defense system, ay mas malaki ang posibilidad na kaya nilang sabayan ang lumalawak na kakayahan ng Ukraine sa pagpapalipad ng drones at missiles.
Pero may isa pang mas kapansin-pansin at mas malalim na posibilidad na hindi ito inilagay malapit sa baybayin, kundi sa mismong loob ng teritoryo ng Russia. Ang insidente ay naiulat na nangyari sa Kursk region. Ang lugar na ito ay napakalayo sa Black Sea at napapalibutan ng mga malalawak na lupaing malapit sa hangganan ng Ukraine. At kung susuriing mabuti ay may punto rin ito. Sa mga nakalipas na buwan ay sunod-sunod nang nasisira ng Ukraine ang mga radar installations ng Russia. Targeted at planado ang mga atake at malinaw ang layunin at ito ang patahimikin ang mga mata ng kalaban. Kaya kapag naubos na ang mga radar na talagang para sa lupa ay maaaring napilitan ng Russia na gumamit ng mga lumang gamit na para sana sa barko. Subalit ang ganitong klaseng paggamit ay hindi basta ginagawa. Marami rin itong technical problems na kailangang lutasin. Halimbawa, ang cooling system ng Zaslon ay umaasa sa malamig at dumadaloy na tubig ng dagat. Pero sa lupa ay walang ganitong source ng tubig, kung kaya't kailangang baguhin ang buong sistem para hindi ito masira sa init. Bukod pa rito, ang kuryente na kailangan nito ay sobrang taas na karaniwan itong sinusupply ng generator ng barko. Kaya kung ikakabit ito sa isang truck ay kailangan din ng mas malakas na power source. Isa sa mga bagay na agad mapapansin sa ginawa ng Russia ay ang paggamit nila ng isang naval radar na kilala bilang Zaslon MF. Pero ang problema, ito ay kinabit lamang sa isang truck. Hindi tulad ng mga full anti-air systems gaya ng S-400 or Pantsir na may sariling mga missile launcher. Ang radar na ito ay para lang sa pagmamanman o pang-espiya. Ibig sabihin hindi ito konektado sa anumang sistema na kayang maglunsad ng missile. Kaya kahit gaano ito kalakas sa pagkolekta ng impormasyon, ay wala itong sariling kakayahang lumaban o magbigay ng depensa. Parang mata lang ito pero wala namang kamay na kayang kumilos agad. Kapag ganitong klase ng setup ang gamit, lumalabas na parang pansamantalang solusyon lang ang ginawa ng Russia. Pinapalitan lang nila ang component ng surveillance, pero ang mismong sasakyang ginagamit ay hindi sapat para tumugma sa bilis, tibay at kakayahan ng mga tunay na air defense system. Ang mas malalim pa rito ay kung ano ang sinasabi ng ganitong aksyon tungkol sa kabuuang plano ng militar ng Russia. Sa mga modernong hukbo ay normal lang na may nakareserbang gamit para sa panahon ng kagipitan. Pero kung kinailangan na nilang gamitin ang mga gamit mula sa barko para sa digmaan sa lupa, ay malinaw na hindi nila na-anticipate kung gaano karami ang mawawala sa kanila o kaya'y sobra ang tiwala nila na kaya silang suportahan ng kanilang sariling industriya. Ang pagkakawasak ng Ukraine sa radar na ito ay hindi basta simpleng panalo sa isang labanan. Isa itong pruweba na kaya na nilang hanapin at sirain ang mga sensitibo at mahalagang gamit ng kalaban, kahit pa ito ay gumagalaw o hindi inaasahang naroon. Sa madaling salita, hindi lang sila basta pumutok ng misil, talagang sinundan at tinarget nila ito sa tamang oras at lugar. Isa itong malinaw na tagumpay ng kanilang intelligence work. Dahil hindi ito posibleng mangyari kung hindi nila alam ang exact location at galaw ng radar. At ang mas kamangha-mangha pa rito ay hindi lang ito iisang insidente. Sa loob ng nakalipas na kalahating taon ay sunod-sunod ng mga radar system ng Russia ang nawasak ng Ukraine. Halimbawa, noong buwan ng March ay pinasabog nila ang ilang radar na nakapwesto sa Crimea. Kabilang dito ang dalawang 48Y-A6K1 Podlet, dalawang 1L125 Niobe SV, tatlong 39N66 Kasta 2E2, isang 9S19 Imbir, pati na rin ang mga gaya ng Nebo M, Protivnik GE at MIS. Nasira rin ng isang UTES TM radar sa parehong buwan. Sa buwan ng January ay isang 1L122 Garmin radar ang tinamaan. At noong buwan ng November ng nakaraang taon ay isa na namang 48Y6 K1 Podlet radar ang nawasak. Dahil sa dami ng mga nawasak na ito, ay may mga eksperto na nagsasabing halos kasing husay na ito ng mga suppression missions na ginagawa ng NATO. Kung iisipin, may dalawang napakahalagang bagay na pinapatunayan ng mga sunod-sunod na ataking ito. Una, pinapakita nito na kaya ng Ukraine na sumalakay sa mismong loob ng Russian territory at hindi lang sa mga border o frontline area. Marami sa mga tinamaan nilang radar ay malayo sa aktwal na labanan at nakapwesto sa mga lugar na may malaking papel sa depensa ng Russia. Ang ganitong klaseng operasyon ay hindi magagawa kung wala silang malalim na impormasyon at matatalinong plano o kaya'y hindi sila gumagamit ng mga long-range weapons na eksaktong tumatama sa target. Pangalawa, ipinapakita rin nito na kahit may mga sistema ang Russia na dapat sana'y nagproprotekta sa kanilang radar gaya ng electronic warfare systems ay tila hindi pa rin epektibo.
Ang mga radar na dapat ay nagbabantay laban sa mga misil ay sila pa mismo ang nabibiktima. Kapag nasira na ang maraming radar ay nagkakaroon ng butas sa kabuuang depensa. Sa isang modernong air defense system, lahat ng radar ay dapat nagtutulungan. Kung may isang hindi nakakakita, ay may iba pa sanang makakadetect. Pero kapag isa-isa na silang nawawala, ay unti-unting humihina ang proteksyon sa kabuuan. Kapag kaunti na lang ang natitirang radar systems, ay mas napipilitan silang magtrabaho ng sobra. Dahil dito ay mas malakas ang signal na inilalabas nila, kaya mas madali silang matunton at tirahin ng Ukraine. Sa tuwing may radar na nawawala, ay lalong nababawasan ang kakayahan ng Russia na malaman kung may parating na banta. Dito na pumapasok ang mas matalinong estratehiya ng Ukraine. Hindi nila tinatarget ang armas, kundi ang mata ng armas. Kung sirain mo ang radar ng S-400, kahit gaano pa ito kamoderno, ay wala rin itong kwenta kung hindi nito alam kung saan dapat bumaril. Nagiging isa na lang itong napakamahal na tubo na walang silbi. Ito ang dahilan kung bakit kahit mas maraming artillery ang Russia, ay hindi ito sapat para magbigay ng advantage. Dahil wala nang sapat na gabay mula sa radar, kadalasan ay basta na lang sila nagpapaputok, umaasa na lang na may tamaan. At dahil sa ganitong blind firing, ay mas madali para sa mga drone ng Ukraine na alamin kung saan nanggaling ang putok. Kaya naman sa parehong panig ay gumamit sila ng fire and forget tactic o putok tapos alis agad. Pero kahit ito ay hindi palaging epektibo. Bukod sa mga radar, pinuntirya rin ng Ukraine ang mga lugar kung saan nakaimbak ang bala at missile ng Russia. Kapag ang mga depot na ito ay tinamaan, nalilito ang supply chain ng Russia. Nahihirapan silang magpadala ng bala at missile sa mga frontline. Mas malala pa, may ilang missile na tumutugma lang sa specific na sistema gaya ng S-300, S-400 at Pantsir. Kapag nawala ang mga missile na yon, ang mga defense systems na ito ay nawawalan din ng silbi. Nagiging ordinaryong radar na lang sila na madaling sirain. May epekto rin ito sa mentality ng mga Russian operators. Habang nakikita nilang nauubos ang kanilang radar, ay nagdadalawang isip sila kung gagamit pa sila ng signal para makakita ng kalaban. Dahil kapag nag-activate sila ng radar, ay madali rin silang matuntun. Kaya kahit hindi pa sira ang ibang radar, ay hindi na rin ito masyadong nagagamit. Dahil dito ay mas lumalaki ang kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng mas malawak na operasyon, lalo na sa mga lugar gaya ng Kursk at Belgorod. Noong buwan ng August taong 2024 ay nagsimula ang operasyon ng Ukraine sa Kursk. Pero hindi ito basta-basta lang pagsugod. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong World War II na may foreign troops na pumasok at nanatili sa loob ng mismong teritoryo ng Russia. Isa itong matinding sampal sa propaganda ng Russia dahil pinakita nito na kahit mismong sariling teritoryo nila ay hindi nila kayang depensahan ng buo. Pero bukod sa epekto sa imahe, ay may konkretong pakinabang din ng Ukraine sa ginawa nilang ito. Ginawang parang lumulutang na military base ang Kursk. Parang aircraft carrier sa lupa. Mula roon ay pwedeng bantayan ng mga recon team ang galaw ng Russia, barilin ng artilleries ang mga supply route at pasukin ng special ops ang mga sensitive facilities. Habang abala ang Russia sa pagtatanggol ng Kursk, ay nababawasan ng puwersang maipapadala nila sa ibang bahagi ng digmaan. Tumagal ng mahigit 6 na buwan bago unti-unting naibalik ng Russia ang kontrol sa ilang bahagi ng Kursk. Pero hanggang ngayon ay may ilang lugar pa rin doon na pinagtatalunan at hindi ganap na kontrolado. At dito na naman lumilitaw ang paulit-ulit na problema ng Russia, ang kawalan nila ng kakayahang mag-adjust agad. Sa halip na ituon ng pansin sa Kursk, ay mas pinipili pa rin nilang magpadala ng sundalo sa Donbas. Kahit pa ang kapalit nito ay mas maraming buhay ang nasasayang at mas nahihirapan silang protektahan ang kanilang supply lines. Sa kabilang banda, matapos ang nangyari sa Kursk, ay maraming natutunan ng Ukraine at hindi nila hinayaan na masayang ang mga iyon. Sa halip ay sinimulan nilang gamitin ang mga aral na ito sa mga bago nilang galaw, lalo na sa mga operasyon na isinagawa nila sa Belgorod. Kung ikukumpara sa Kursk ay malinaw na gusto nilang kunin at hawakan ang isang lugar. Pero sa Belgorod ay ibang klase ang diskarte. Mas mabilis, mas maingat at mas maikli ang oras ng pananatili sa lugar. Papasok ang mga sundalo, mabilis na aatake sa mga napiling target at bago pa makaresponde ang kalaban ay nakaalis na sila. Ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi lang basta simpleng galaw ng militar. Malaki ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng giyera. Sa panig ng Russia ay gumugulo ito sa kanilang mga plano. Nahihirapan silang ayusin ang kanilang puwersa dahil kailangan nilang magpadala ng karagdagang sundalo pabalik sa loob ng sariling bansa sa halip na gamitin sa mga labanan sa harapan.
Sa politika naman ay nagkakaroon ng lakas ang Ukraine sa usapang pangkapayapaan. Dahil sa hawak nilang bahagi ng lupain ng kalaban ay pwede nila itong gamitin sa negosasyon. Sa aspeto naman ng pangkaisipan o psychological na epekto ay nagpapakita ito na kayang-kaya ng Ukraine na umatake saan man at kailanman nila gustuhin. Isa itong matinding pahiwatig na hindi naligtas ang anumang bahagi ng Russia. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng kampanya ng Ukraine laban sa mga radar ng Russia. Ang ganitong klase ng operasyon tulad ng pag-atake sa loob ng Belgorod ay hindi magiging posible kung walang malinaw na impormasyon tungkol sa galaw ng kalaban, kung nasaan sila at kung aling ruta ang ligtas daanan paalis. Kaya't kapag unti-unti nilang sinisira ang mga radar ng Russia, ay binubuo rin nila ang perpektong kondisyon para maituloy ang ganitong mga misyon. Bukod pa riyan, mas lumalaki ang problema ng Russia sa aspeto ng pagplano ng kanilang operasyon. Dahil may mga sundalo na ang Ukraine sa loob mismo ng kanilang teritoryo, hindi na basta-basta makakagamit ang Russia ng mabibigat na armas, lalo na kapag malapit ito sa mga lugar na may mga sibilyan. Dati, ang mga ruta ng supply ay itinuturing na ligtas, pero ngayon ay kailangan na nila itong suriin muli. Hindi na pwedeng maging kampante. Ang totoo, ang pagkasira ng mga radar at ang mabilisang pag-atake sa loob ng Russia ay bahagi ng iisang diskarte. Kapag nawawasak ang mga radar ay nawawalan ng paningin ang Russia at habang bulag sila ay mas nagiging madali para sa Ukraine na pumasok at umatake. At sa bawat pag-atake ay may mga bagong radar na lumalabas at pwedeng tirahin. Nagiging paulit-ulit na cycle ito na pabor sa Ukraine. Isang tuloy-tuloy na proseso ng paghina ng depensa ng kalaban. Kaya kung iisipin mo, ang simpleng pagkasira ng isang radar na ikinabit lang sa truck na tulad ng Zaslon ay hindi basta-basta insidente lang. Isa itong piraso ng isang mas malaking plano. Isang plano na may epekto sa lahat ng aspeto ng gyera, mula sa taktika, sa impormasyon, sa suporta ng tao, hanggang sa mismong direksyon ng laban. At dito na rin natin makikita ang hindi magandang sitwasyon ng Russia. Unti-unti silang nauubusan ng mga opsyon. Ang paggamit nila ng radar na orihinal na ginawa para sa barko pero isinakay na lang sa truck ay senyales na wala na silang sapat na kagamitan para sa labanan sa lupa. Ibig sabihin kailangan nilang ipilit ang gamit ng ibang sangay ng militar para lang masabayan ang laban. Kapag ganito na ang sitwasyon ay malinaw na hindi sapat ang kanilang resources. Oo, maaring pansamantalang sagot ito sa kakulangan. Pero ang totoo, nagdadala rin ito ng bagong kahinaan na madaling mahanap at tamaan ng Ukraine. Para sa kanila, simple lang ang prinsipyong sinusunod. Kung saan may butas ay doon sila papasok. Kapag kulang sa ground-based radar ang kalaban ay dadagdagan pa nila ang pressure. Kapag hirap ang Russia sa pagdepensa sa kanilang sariling lugar, ay lalo pa nila itong titindihin. At kapag ang pagkasira ng radar ay nagbibigay ng laya sa ere, ay gagamitin nila yon para sa air operations. Nakalaunan ay magbubukas na naman ng panibagong radar na pwedeng sirain.